High blood tsaka diabetes, two of the most common na nagko-cause ng kidney disease. Mga toxin, smoking tsaka alak, tanggalin natin. Yung mga anti-inflammatory, nakakasira yan ng kidney. Ang tawag natin silent disease. Hindi natin alam talaga. Yung stage 1, ito yung pakiramdam mo. Stage 2, ito pakiramdam mo, manang ganun. Talk to us a little bit about this, Doc. Yung mga maaasahan natin sa stages hanggang mag-5 na magdadialysis tayo. Anong nangyayari sa tao pag ganyan? May mga iba nabubuhay hanggang 20 years, hanggang 30 years. Pero, Good day mga kababayan! Welcome sa isang bagong episode ng Medico.ph at ngayon pag-uusapan natin ang isang medyo seryoso, medyo nakakatakot na bagay. At yan ang dialysis. Sigurado marami sa atin may kaibigan, kamag-anak, maaring magulang, maaring kapatid na ina-undergo itong procedure na to. And for many Filipinos, part na siya ng buhay nila, hindi lang siya one-time thing. So, unawain natin ngayong araw na to. Paano ba tayo makakaiwas dito? If ever na kailangan nating gawin, ano ang pwede nating asahan? And ano yung implikasyon ng pagkakaroon ng karamdaman na magre-require ng dialysis? So, with us today is of course our Medical Director, Dr. Anthony So, para tulungan tayo na unawain itong dialysis. true alkaline vitamin C. Sa panahon ngayon, ang daming pagmulan ng sakit, stress, exposure sa germs, unhealthy lifestyle, at kung ano-ano pa. Bilang doktor, isa sa mga nire-recommend ko ay daily intake ng vitamin C mula sa pagkain at supplements. Mabisang pampalakas ng immune system at pampababa ng stress. Nakakatulong pang pagandahin ang ating balat. Sa dami ng brand ng vitamin C, ito ang paborito ko. True Alkaline C. Sodium ascorbate. Alkaline kasi siya. Di gaya ng ibang brand, solid ang vitamin C content. Dahil puro at walang ano-anong halo. Di pa nakakapangasim ng sikmura dahil nga alkaline base siya. Safe sa mga acidic. Available to ng discounted at free shipping sa store.medico.ph. Tandaan, store.medico.ph. Nandito lahat ng mga supplements na rekomendado namin. Order na habang may natitira pang stocks. Doc, diretsahan po. Ano itong dialysis at bakit nadadialysis ang mga tao? Okay, ang dialysis is parang artificial kidney. Okay? Dahil nasira ang kidney natin, kaya kailangan mag-artificial kidney. Ang function kasi ng kidney is nagsasala ng mga dumi at yung mga toxins para ilabas. Okay? Kung nasira dahil sa diabetes, high blood, sa kakainom natin ng mga painkillers, doon nasisira ang kidney, doon kailangan ng artificial kidney. So, super halaga, vital. Vital talaga. At hindi replaceable, di ba, Doc, ang Hindi po kidney? replaceable. Apo. Mm. Apo. So, Doc, marami kayong na-mention na potential causes na nakakasira ho ng kidney natin. Yes po. Kasama po ba doon yung mga kidney stones din? Yes, tama po kayo. Okay. So, sa practice nyo, I know, 25 years na kayong doctor. Ano ho yung mga common na nakikita nyong dahilan nung pagkasira among the things you mentioned? Diabetes. Diabetes. Taka, high blood. Ganun ka-common, no? Oho. High blood, saka diabetes. Two of the most common na nagkakos ng kidney disease. At pangmatagalan, hindi yung biglaan. So, dahil yung diabetes, saka yung high blood, sinisira niya dahan-dahan yung arteries na nagsusupay sa kidney. Dahan-dahan nasisira yon, dahan-dahan nagiging chronic kidney disease. So, bawasan mo yung sugar, bawasan mo yung blood pressure, maging okay yung kidney niyo. Yun lang, Doc. Mm. Ang masama pa naman po, Doc, yung blood pressure tsaka yung mataas na sugar, minsan hindi mo mararamdaman agad. Tama. So, ang siste ho, maaring years na palang gano'n, sinisira niya yung kidney nyo, wala kang kalam-alam. Tama po. Kaya nga tawag natin silent disease. Hindi natin alam talaga. Nagka-high blood ka, pero hindi dahil ngayon lang nag-high blood, kundi 10 years in the making ng high blood. Grabe, no? Oo, kaya ako sa... Tapos, yung mga iba pa, yung mga gamot, yung mga toxins, yon iwasan natin. Pag yung mga smoking, mga toxins, smoking, saka alak, tanggalin natin. Yung mga anti-inflammatory, yun, nakakasira yan ng kidney. Dahil lang didecrease ng blood supply yun sa kidney. Then,
yung sinabi mo nga, yung obstruction. Kunwari may kidney stone. Kung hindi mo naalagaan yan, nagba-backflow yun eh. Yung kidney kasi, 'di ba lumalabas na, Oo. eh, may barado. Ba-backflow yun, may pressure, masisira yung kidney. And not to mention yung dumi yung nilalabas niya, hindi makaalis 'no, Doc? Eksakto. Oo. Tapos infection din, isa rin ang dahilan kung hindi nate-treat ang infection. Infection like mga STD ho? Yung UTI. UTI, Yes, okey. yes. So, hindi puwedeng balewalain. Hindi Well, puwedeng balewalain. hindi mo naman puwedeng balewalain, masakit yun, eh, 'no, Doc? Talagang maghahanap ka ng doktor dun. Ah, Tama. na-mention niyo ho yung painkillers, Opo. ano tayo, dito sa channel na 'to, alam niyo naman nung umpisa puro pain sa katawan yung pinag-usapan namin dahil specialization ho ni Doc bilang rehab doctor. In your practice, Doc, regarding painkillers, alam naman natin may mga nirereseta na kailangan ng doktor, meron din namang mabibili sa botika lang ng kahit ilan ang gusto mo. Opo. Anong mapapayo niyo about taking painkillers and avoiding kidney damage, Doc? Okey. Siyempre kasi 'pag pumunta yung pasyente sa'kin, masakit ang likod, eh, hindi ko puwedeng hindi bigyan ng painkiller kundi 'di ba, ang pinaka number 1 na binibigay ko talaga anti-inflammatory. Kaya nga sasabihin ko sa kanila, "Uy, anti-inflammatory 'to, baka makasira ng, kidney mo." Pero isang linggo lang, pagkatapos nun tama na. Kasi ako rin mga slip disc, maga kasi, eh. Kunwari namamaga mukha mo, alangan naman 'pag hindi ka uminom ng anti-inflammatory, hindi lilik yan. Correct. Hindi yung pag-iipit, hindi mawawala. So tatanungin mo muna, "May kidney problem ka pa?" 'Pag wala, sige, isang linggo lang para matagal ko yung pamamaga. Pagkatapos nun, shi-shift ko na kaagad sa mga hindi nakakasira ng kidneys, yung mga pregabalin, yung mga pang-seizure medications na puwedeng mamatagalan kahit 2 years, 3 years puwede mong inumin. Yun ang ginagawa natin. Actually, Doc, nung naging pasyente niyo ako, yun ang isang na-appreciate ko sa inyo na conscious kayo sa pain medication na yung hindi makakasira ng kidney, ng atay. Thank you. So, thank you for that. Balik tayo sa main topic natin ng dialysis, Doc. Ano ho ba ang indikasyon para sabihan ng doktor na kailangan mong mag-dialysis? Maraming indikasyon 'no. So, pero ang nangyayari kasi lalo na ang chronic kidney disease, 'di ba? Yung 10 to 15% na lang yung, estimated glomerular filtration rate, 'di ba? So, yung mga dumi tumataas na. So, ang magde-decide nun yung nephrologist. Kung tumataas na yung creatinine, sobra na, tapos yung mga dumi sa katawan, so sasabihin niya, "Oh, kailangan talaga baka mag-dialysis na tayo." And, yung mga na-mention ni Doc, alam ko medyo technical ng konti, yung mga creatinine, yung ano Doc? Ang hirap basahin. Estimated glomerular filtration rate. Sa ating mga layman, GFR, 'di ba, Oo. Doc? Yun yung ano, mga papa-test sa inyo, eh. May mga threshold ho yan at yung nephrologist na, mga eksperto sa kidney diseases at, sa diabetes na rin, sila ho yung magsasabi sa inyo na baka panahon na. And kung napanood niyo ho yung mga videos namin lalo na yung tungkol sa CKD, I'm sure alam niyo na ho na ang mahirap po sa CKD walang sintomas sa umpisa, 'di ba, Doc? Tama. Very subtle. Oo, 'di mo alam. Baka nahihilo ka na ng bakit ta's 'pag nakondo ko, "Uy, ang taas pala ng creatinine ko." Yun. So, makikita ho yang mga yan sa ano, eh, sa mga usually sa annual physical exam niyo, lalo na sa mga blood test 'no, Doc? Tama. Lalo na kung nakikitaan sa ihi mo pa lang may protina na, yun, kailangan niyong magpatingin dun. Anyway, other indications, Doc, meron pa ba maliban dun? I know meron mga tao na long term kasama na sa buhay nila yung pagda-dialysis, meron namang mga one time lang. Paano po nangyayari yan? Yung long term, yun, dahil nasira ng high blood, nasira diabetes, yung mga filter, 200 million na filter yan, eh. Nasira na, eh. So, wala na, kailangan talaga, long term talaga ang pagkagawa nun. Pero yung may mga iba, biglaan lang. So, biglang kunwari nagsu-surgery, eh, tumagal ta's lumabas ng dugo, eh, di wala ng blood supply nabawasan ng blood supply sa kidney, yan ang tawag namin acute kidney injury. So, na-shock yung kidney, so madumi, ang daming dumi sa katawan, sasabihin ng doktor, "Uy, pa-dialysis tayo kaagad para lahat ng mga dumi may tapon." Kasi kung hindi, papangit yung katawan, may injury yung katawan sa brain, kidney rin, tsaka liver. So, kailangan linisin mo na. So, may nilagay na tubo dito, sa jugular, ta's dun maglilinis. Sa liig. Oo. Kasi 'pag ginawa dito yung AV fistula, mamaya pag-usapan natin, yung AV fistula matagal yun, eh, dapat kilo muna yun, eh. So dito muna, then lilinisin mo na, then after ilang days o ilang weeks,
okay na. Then, Okay. tatanggalin na lang. Okay na Mm. yung bata. Okay. So, in some more exceptional cases, Doc, kagaya nun, may injury sa kidney, ang dialysis maaring temporary lang. Tama. Pero sa kaso ng CKD, 'pag umabot ka sa tama po ba, Doc, stage 5, Phase 5, opo, opo. dun ho kayo magda-dialysis. Opo, opo, opo. Talk to us a little bit about this, Doc, yung mga maaasahan natin sa stages hanggang mag-5 na magda-dialysis tayo. Anong nangyayari sa tao 'pag ganyan? Yung nga, tama sabi mo, eh. Mm. Ah, walang simptomas, eh. Mm. Walang simptomas, eh. Tapos kung makikita mo na lang yung dahan-dahan na lang yon kasi may mga iba medyo nasusuka, tapos may mga iba mahina, nanghihina, tapos nache-check na lang niya, uy, yung creatinine tumataas. So, then yun, aalagaan na sarili niya, tapos papunta sa doktor, then yun, iche-check yung GFR nga. Then may stage 1, stage 2 yung GFR na yun. Kung, pababa ng pababa ang, pag-iihi, yun, naka-classify siya sa stage 5. Pagka stage 5 na, uy, dialysis na tayo. Yun, yan ang, pero yung yung stage 1, ito yung pakiramdam mo, stage 2, ito pakiramdam mo, walang gano'n. Walang gano'n. Baka mas mahina ka lang, Mm. pero usually kina-classify kasi yan sa GFR rate. Mm. Yun ang kina-classify. Kung gaano pa ka-effective yung kidney mo sa pagfi-filter, no, Doc? Yan. Oo. May pasyente nga kami, nakilala ko ngayon, 1,000 plus na yung creatinine, yung normal hanggang 100 lang. My gosh. Oo, kaya nga, eh. Oo, 'di ba? Kaya nga ang iba-iba kasi yung effect sa katawan ng toxin sa katawan. Oho. Yun kailangan ma-dialysis na agad-agad, no, Doc? Yes, Oo, coach. so tama po ba? I think ano, na-mention niyo dati na stage 1, 2, 3, 4 'pag na-detect naman 'yan, Mhm. pa-istrikto ng pa-istrikto sa pagkain tsaka gamot, 'di ba, Doc? Tama po, tama po. Pagdating ng stage 5, wala ng bawal. Yun Totoo po ba yun? ang concept nga, yun ang concept Oo. kasi, kunwari kunwari masakit ang, tuhod mo, o Mm. di sige, puwede na tayong mag-anti-inflammatory kasi sira na yung kidney mo, eh. Mm. Pero sana huwag gano'n, sana huwag gano'n. Kasi, Mm. edi puwede ka ng kumain kahit ano, 'di ba, Mm. kasi sira na kidney mo, puwede ng, kumain ka ng bawal. Pero ang problema, hindi lang naman ang kidney ang inaalagaan natin, eh. Mm. Inaalagaan rin natin yung blood pressure, inaalagaan natin yung lapay, inaalagaan Tama. natin yung buong katawan, pati utak, eh. So, Mm. kailangan talaga habang ngayon pa lang wala tayong sakit, Mm. prevention na dapat magkaroon na tayo ng habit na maganda yung pagkain natin. Una-una, reminder, araw-araw, araw-araw, araw-araw. Then sa huli, hindi mo na kailangang i-remind sarili mo, naka-inculcate na sa'yo na, "Uy, kailangan Tama. 'to pagkain 'to." Hindi na yung, "Mamaya pipigilan mo, hindi ako mag-iinom ng soft drinks." 'Di ba? Mm. Ayun, kailangan maging habit yung healthy lifestyle. Tama, and I think yun yung keyword, Doc, Kailangan maging part siya ng lifestyle mo. Sakto Hindi po. siya yung parang kumbaga hindi mo na pinag-iisipan, no, Doc? Yun. Part na ng routine. Yes. And napansin kasi namin ni Doc, minsan may weird na logic yung mga tao kahit alam mo naman tayong mga Pilipino, matiisin tayo tapos marami sa atin positive yung outlook. Usually, yung mga tao na naririnig ko, ewan ko baka biro lang nila 'to, sasabihin nila 'pag stage 1 at stage 2 sila, kailangan mag-ingat, bla, 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 bla. Tapos progress sa stage 3, ang dami ng bawal, nalulungkot na talaga sila. 'Pag nag-stage 4 na, sasabihin nila, dapat yata mag-stage 5 na para wala ng bawal-bawal. Tama, Sabi nga ni Doc, tama, coach. buti sana kung yung kidney lang inaalagaan, 'no, Doc? Yun, tama. Ang daming pang ibang organ sa katawan. So yeah, maaring mas safe na para sa kidney mo yung gusto mong kainin 'pag nag-dialysis ka na, pero papaano naman yung lapay mo, yung Yun, atay mo, yung tama, keso mo, 'di ba, Doc? tama, tama. Eto interesting po, 'pag inisip natin ang dialysis laging ang picture sa isip natin more or less, nakahigang tao tapos naka-attach sa machine. Pero nabasa ko meron palang iba't ibang types 'yan. So intindihin natin kung ano po itong mga 'to, Doc. Basically, mayroong dalawang klaseng, dialysis. Number 1, hemodialysis. Mm. Okay, ang hemodialysis is may isang machine, Hmm. okay? Yung machine may parang dialyzer sa loob, parang kidney. So, unang-una, gawa muna ng, port dito, Mm. okay? Paggawa ng port, yung dugo kukunin nila, tapos pupunta sa parang water filter, Mm. tapos, lahat ng yung mga tubig, excess, kukunin nila para kasi hindi na siya umiihi, eh, 'di ba? Mm. Excess tapos yung mga toxins na waste product kinukuha nila. Mm. Then paglabas, medyo malinis na, ibabalik. Okay. Ah. Now, hindi naman siyempre pangmatagalan dito. Gumagawa tayo ng AV fistula, arterial tsaka venous na,
ang ginawa niya, itong artery na yung may pressure. Mm. Tapos yung vein, dinikit nila. Mm. Binukas nila dito, tinahi para yun yung pagkukunan nila. Mm. Tapos dito, kuwari nandito siya, then kukunin yung dalawang needle, isa, para yung isa lalabas, lilinisin, then pagkatapos nun ibabalik. Mm. Then eto kasi pagkagawa, usually naghihintay sila ng 1 to 2 months para maghilom. Una-una, mamamagapa yung kamay mo, so may sinasabi silang, "Uy, mag-i-squeeze muna para mawala yung pamamaga." Tapos kailangan alagayin. Kapagka hindi puwedeng maipit, kasi 'pag naipit, natutulog, naipit, masisira. Okey. Di ka rin puwedeng magbuhat ng mabibigat. Di ka rin puwedeng magpa-blood pressure dito. Kasi, ah, ayun nga masisira, di manghihilom yun. Oo. Yun. So, yun ang aalaga. Kaya nga sinasabi, left arm precaution. Mm. Yun. Ano pa yung isang type, sir ay doc? Yung pangalawang type is yung peritoneal dialysis. Mm. Ang peritoneal dialysis is ginagamit yung tiyan. Okey. Yung tiyan, may peritoneum tayo yung nag-aalaga yung nakabalot sa ating mga bituka. So, ang mangyayari, gagawa sila ng isang butas, okay? May isang port, then may isang dialysis, yung band ng dialysis na nagko-contain ng hypertonic na solution. Yung parang tubig siya, pero parang cotton na nagbangtet na nagsisipsip ng mga tubig at mga dumi. So, ilalagay niya, dahan-dahan ilalagay dito sa loob ng tiyan. Pagkalagay sa tiyan, ihintay tayo. So, sisipsipin niya yung mga dumi tsaka tubig. Then after few hours, 'pag okay na, ilalabas na. Parang dialysis din. Okey. Between the 2 parang mas common yung una 'no, doc? Yes. Oo. Yung una, talagang common, nakahiga ka Mm. ng 4 hours, 3 times a week. Mm. Okay. Pero merong iba na dialysis, medyo may konting yaman, meron sila sa bahay. Sa bahay. Puwedeng gawin niya kasi 'pag habang nanonood ng TV sa bahay, 2.5 hours to 3 hours lang. Pero 5 to 6 times a day. At least hindi ka nakatali sa commitment mo sa ospital 'no, doc? Yan. Tapos may mga iba nga bata nga. May nalaman ako yung nasa bangko, manager. So, bago papasok, magda-dialysis muna. Tapos pagkapasok, papasok siya. Gano'n. Puwede pala yun, Pwede doc? yun, pwede yun. Wow! So, High-tech na pwede talaga 'no? puwedeng mga kahit tig-to 2 hours lang, 'di ba? At least mas maganda kasi mas maganda naman yung mas regular Oo. kaysa sa 3 times a week. Then, yung mga dumi nun, didikit-dikit naman sa katawan, 'di ba? Tama. Kung araw-araw, parang araw-araw umiihi ka, 'di ba? Araw-araw na nalilinis, mas maganda. Okey. May yung peritoneal dialysis, maganda yun, eh. Kunyaring mag-a-abroad ka, kukunin mo lang yung mga dialysis, tubig-tubig, sasamahan mo siya. Tapos habang may ginagawa ka sa bahay, lalagay mo lang siya. Mas comfortable. Ngayon nga, sa bandang Hong Kong, meron silang mga bagong pakulo, eh. Ang ginagawa nila, imbis na hypertonic solution, powder na lang. Tapos nun, papabili sa'yo ng isang parang high-tech na water machine para gumawa ka ng water sarili mo na sobrang distilled water talaga. Ipapasok para pagkarkar mo, magaan na. Oo. Lalagay mo sa bag, magaan na siya. Kahit saan mo pwedeng dalhin. Tapos may tubig naman kahit saan, eh, 'di ba? Lalagyan niya, pagka malinis yung tubig, 'pag pumasok sa dialysis, 'pag naka-prepare ka na, ikaw na maglalagay. Tapos maghihintay ka na ng ilang oras, tapos ilalabas mo na lang. Tapos kahit saan pwede mo nang dalhin. Wow! Hindi na mabigat. So hindi na totoo ngayon, doc, na 'pag nagda-dialysis ka hindi ka na makakapag-travel, puwede na rin pala? Pwede ka ng Wow! travel ngayon. Magaan lang yung powder na kasi siya, eh, wala ng tubig, eh. Ikaw na maglalagay ng tubig, eh. Parang yung ginagawa niyan yung sabon, 'di ba? Isang tablet o yung liquid soap, isang tablet na lang. Tapos lagyan mo tubig, lagyan mo ng liquid tablet, magiging liquid soap siya. Gano'n pala ka-efficient saka gaan na siya. Galing, doc. In fairness sa medisina talaga 'no, laging may bago, nakakatuwa. Pero siyempre hindi naman natin gustong hangarin 'yan para sa mga tao. Mas masarap pa ring mag-travel na hindi mo dala-dala ito. Tama. Alagaan natin ang sariling katawan. Prevention is better than cure. Na-mention niyo, doc, may mga tao 3 times a week, yung mga iba naman puwedeng everyday. Does it follow na hindi naman gano'n kasakit physically ma-dialysis o masakit 'to nasasanay lang ang mga tao? Tama. Kasi naman tutusukin ka naman ng dalawang malaki. Masakit na yun, eh. Masakit na 'yan, doc? Masakit na yun. Pero masasanay at masasanay din, eh. Masasanay at masasanay din. Siguro nga po. Talagang
wala na eh. Talagang Oo. titiisin na lang talaga nila. Lalo na mga lalaki tayo, di ba? Oo. Takutin talaga tayo eh. Ayaw natin Totoo. magpatusok eh. Pero ngayon, masasanay at masasanay sila. Kasi kung hindi, ang pangit ng pakiramdam niya. Talagang grumpy siya. Tapos pag nakuha na yung dumi, mas okay na ang katawan mo. Huwag ka lang biglang tatayo kasi bababa ang blood pressure mo, baka mabagsak ka. Hypotension ang tawag natin. Dok, narinig ko sa mga ibang doctors na ang pagda-dialysis hindi pa naman siya death sentence na tipong ilang taon ka na lang. Sabi ng iba, minsan up to 20 years nabubuhay pa yung tao. Totoo ba ito? Tama, okay? May mga iba nabubuhay hanggang 20 years, hanggang 30 years. Pero ang average na usually around 5 to 10 years. 5 to 10 years. Bakit? Kasi number one, hindi nga inaalagaan ang sarili niya. Pareho pa rin kung anong kinakain. Habang nagda-dialysis, kumakain prito. Yari. Soft drinks, di ba? So, Mm. hindi pa rin nagbabago. So, Oo. kasi siyempre, talaga naman pag hindi mo kung hindi mo talaga habit talaga, tapos minsan may mga iba nag-smoking pa rin, di ba? So, kailangan nating ipalit 'yon. Tapos depende pa kung dahil sa high blood niya, nagka-stroke na siya, o dahil sa high blood niya, sa diabetes niya, nagkaroon ng problema na sa iba't ibang parte ng organ, hindi dahil doon na nanda-dialysis kaya nga umikli yung buhay, kundi buong katawan nasisira na. Yun. Kailangan nating unawain, Dok, na hindi pwedeng i-isolate lang yung kidney as one thing. Holistic po ang kalusugan na, Dok. Tama, coach. Opo. Eto ho, Dok, alam naman natin, widely used ang dialysis, and ang good news nga, maraming programa yung gobyerno tsaka mga ospital na either mura or minsan libre na, di ba, Dok? Yun nga, matindi. Ito yung pinakamatindi talaga sa PhilHealth. Kudos sa kanila talaga. Ngayon, libre na all throughout the year. Dati, medyo may konting 1 month pa lang na may natitira pa magbabayad ka. Pero ngayon, throughout the year, as long as 3 times a week hindi everyday. Kaya sa lahat ng government contributions, yan yung masarap bayaran, yung PhilHealth, no, Dok? Yes. Anyway, Dok, eto, kung may mga nakikinig dito na nagda-dialysis na or may problema sa kidneys, unfortunately, meron po bang mga risks na dapat silang bantayan? Oo. So yung AV fistula, yung ginagawa, di ba? Pag napapansin mong yung kamay mo, nagpe-fail na, namumuti na, ay kailangan pakita mo na sa doktor kasi baka may nagbarado na. Or namamanhid ka. Parang, uy, ba't kakaiba ang pagmamanhid nito? Biglaan, pakita mo sa doktor, baka binagbarado na. Okay. Tapos habang nagda-dialysis, minsan sobrang bilis ang hatak eh. Okay? So, nangyari, pag hinatak mo yung mga minerals, nangyari yung utak natin, yung cells natin, namamaga. Increase pressure sa utak. Parang, habang nagda-dialysis, pag napapansin niyo yung, uy, parang, ginigising mo ayaw or parang naging irritable siya, ayun, baka may dialysis equilibrium syndrome. Sabihin niyo kaagad sa nurse or sa doktor para bawasan nila yung paghahatak o stop nila kaagad. Yun ang kailangan. Tapos, kuwari, nagpe-peritoneal dialysis ka naman, yung nilalabas, uy, ba't parang iba na? Parang may infection na, parang ganon. Ayun, kailangan sabihin na agad. I-check yun, baka may infection na talaga. And kailangan talaga malaman agad ng doktor, kundi baka magkakomplikasyon na, Dok. Yes. Ayun, super dami nating natutunan sa discussion ni Dr. Anthony So sa dialysis. Hopefully, marami sa inyo hindi pa nagda-dialysis, and hopefully din yung mga mahal nyo sa buhay na nagda-dialysis, maganda at mahaba pa rin ang buhay nila despite this medical procedure na maging part ng buhay nila. Sabi nga ni Doc, lifestyle diseases usually yung nagli-lead papunta sa pagkasira ng kidney. So, ibig sabihin nun, for the vast majority of cases, may say ka kung magdadialysis ka one day o hindi. Hopefully, hindi. Yun ang panalangin namin. Anyway, this has been Glenn, the Managing Director of Medico.ph, along with my partner in health, Dr. Anthony So, nagsasabing stay happy, stay healthy, and stay free from the dialysis room of the hospital. Bye-bye!